Becky, pupunta ulit ako sa bahay niyo ngayon. Bubuksan mo ba ang bintana mo at hahanapin mo ako? Pag nakaalis na silang lahat para magsimba? Ako, tama. Tama. Linggo pa lang ngayon at baka nandun din si Becky. Kailangan bilisan ko. Mary! 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 Nagsimpa na kaya sila? Tia Polly? Sid? Narito pa pala kayo. Bakit naman hindi niyo po ako ginising? Linggo ngayon at magsisimba po tayo. Bilisan niyo na po at baka mahuli po tayo sa misa. Magbibihis pa po ako. Dalihan niyo po. Aba, anong nangyayari sa batang yon? At nagkakaganon? Nakakapagtaka. Meron yatang hindi tama. Mary, pakiayos naman ang kurbata ko. Tom, kumakain pa si Mary. Hindi po, inay. Tapos na po ako. Tom, tama na ba sa'yo yung gatas lang ang ininom mo ngayong almusal? Oo. Sana naman magmadali kayo. Ang bagal niyo kumilos eh. Nasa na nga ba yung medyas ko? Hindi tayo mahuli, Tom. Ano bang hinahanap mo? Hindi ba medyas siyang hawak-hawak mo? Po? Isusuot mo ba yan sa labas ng sapatos mo? Oo. Istorbo naman to, oh. Ba't kasi kailangan pa magmedyas pa tayo eh? Dapat kasi araw-araw kang nagsasapatos para nakakasanayan. Ang hirap pong isuot eh. Kasi, Tom, baliktad mong isinusuot. Gandang umaga po, Padre. Magandang umaga naman, Ginoong Caldwell. Tia Polly, mauna na po ako sa loob. Ang puso mo di yung ialay sa Diyos. Bilisan mo, mahal. Ngayon pa lamang tayo magsisimba dito eh. Nakakahiya kung mahuhuli tayo. Hindi may iwasan eh. Naging abala tayo dahil sa paglilipat sa bagong bahay natin. Huwag kayong mag-alala, makakaabot pa rin tayo. Madali lang naman eh. Becky, anak, ayusin mo ang pagkilos mo, ha? Ngayon ka pa lang nila makikita. Alam ko po yun, inay. Huwag po kayong mag-alala. Pinasasalamatan namin kayo, Panginoon naming Diyos. At kami ay sama-sama na naman ngayong linggong ito. At mayroon pa po kaming dapat na ipagpasalamat ngayon sa umagang ito. Sapagkat sa umagang ito ay kasama natin ang isang bagong pamilya sa St. Petersburg. Si Wes Thatcher at ang pamilya niya. Narito sila ngayon. At narito po sila ating kasama. Nandun po sila sa pinto ng ating simbahan. Ako po si Edward Thatcher at nagagalak po kami ng aking pamilya na makasama kayo sa misang ito. Si Margaret, aking po may bahay, at si Becky, ang aking anak. Ha? Si Becky? At ngayon na may manalangin tayo ng sabay-sabay. Na si Wes Thatcher at ang kanyang pamilya ay maging maligaya sana sa pagtira dito sa St. Petersburg.
ganda ng panahon ninyo. Kaya magbumasyal muna tayo. Ano ang palagay mo sa bayang ito ng St. Petersburg, Edward? Maganda at mababait ang lahat ng mga kapitbahay. Alam kong hindi nyo pagsisisihan ang paglipat nyo dito. Alam niyo po, may kakatuwang bata sa upuan sa harap ko kanina. Nilingon ako at kumiti at may winawasiwas pang maliit na tangkay sa akin. Ang gulo niya. Talagang maraming pilong batang lalaki, anak. Ayun siya. Kaya wag mo na lang siyang papansinin, ha, Becky? Opo, yun nga po ang ginawa ko talaga kanina. Nalungkot naman po siya at hindi na tumingin. Becky, sabihin mo sa akin ha, pag ginulo ka niya ulit, akong bahala sa kanya. Salamat, Jeff. Pumunta ka sa amin mamaya. Oo, pagkatapos ng mga aralin ko. Hihintayin kita, ha? Alam mo, may dala akong laro galing sa St. Louis. Pambira. Magkita tayo muli, ha, Edward? O sige, mamasyal naman kayo sa bahay at doon kayo mananghalian, ha? Salamat. Sige. Paalam! Becky, ako to. Hoy, bata! Tumabi ka dyan! Becky! Ay, Diyos ko. Kumunti ko na masagasaan yung batang yun, Ayun po yung bata. Anong bata? Yun po yung bata sa simbahan nakita ko kanina. Alam ko, nakita ko na siya. Hindi ko lang matandaan. Saan po nga pa nakita yung batang yun? Kala nyo, hindi nyo ako pinapansin. Kala nyo. Ikaw pala, Hak. Bakit ano, Tom? Nakabihis ka yata. Nagsimba ka ba kanina? Oo. Kaagising ko lang eh. Halika. Sumama ka sa lugar ko. Maraming makakain doon. Mabubusog ka doon. Tara. Oo, sige. Tom, may dumarating na vapor. Tingnan mo. Oo nga. Siguradong maraming tao ngayon doon. Linggo eh. Halika, tingnan natin. Dito na lang ako. Teka, Tom. Kilala mo ba si Tandang Sam? Yung bang matandang nagtitinda na kung ano-ano sa may pantalan? Kilala mo ba yon? Oo, alam ko. Hindi ko pa siya nakakausap. Sabi nila, hindi daw nakikipag-usap yun sa hindi bumibili sa tinda niya eh. Pupunta ako siya mamayang gabi. Eh, bakit di sumama sa akin? Alam mo ba, Tom, sabi nila, yung matandang yun ay nakakita na ng multo at meron siyang mga agimat at meron siyang natatanging mga galing. Di ba gusto mo naman ng mga kwento nakakatakot? Oo ba? Halika na! Gusto ko nakikinig ng mga kwento niya, pero nakakatakot umuwi mag-isa. Hindi ako natatakot pagkasama kita umuwi, kaya halika na! Oo, sige. Huwag ka na malungkot. Magkita tayo ng alas 10 mamayang gabi. Sige na! Sigurado kong nakita ko ni Hak na umiiyak. Pero hindi niya to binangkit sa akin. Ayaw niya kasi kong mapahiya. Alam ko, ang bait niya talaga. Pag yumaman ako, magpapagawa ako ng malaking bahay. At doon kami titira ni Hak. Palagay ko, magugustuhan niya yun. Meow! 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 Meow!
Bakit ikaw ang lumabas? Di naman kita tinatawag ah. Tayo na, Hak. Sige, dito. Hindi ba mas madali kung dadaan tayo sa tabing ilog? Hindi, dito ang malapit na daan. Tingnan mo, ayan ang bahay ni Tandang Sam. Ang mga kwento ni Tandang Sam ay talagang nakakatakot. Tinakpan ko ng kamay ko ang bibig ko dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Baka lumuksong palabas. Yun lang ang multong nakita ko noong 15 taon pa lamang ako. Tapos noon, di na ako nakakita. Ngunit hindi ko yun malilimutan. Tignan mo, sabi ko sa'yo, may multo talaga. Mang Sam, magkwento pa nga po kayo ng isa pa. Ano to? Wag na! Sa ibang araw naman! Tama na! Duwag, sabi mo, hindi ka na matatakot pag magkasama tayo. Sige po, Mang Sam, isa pa po. Magkwento pa po kayo. Hindi na! Tama na yun! Yun na lang pong tungkol sa mga dasal na may galing. Dasal na may galing. Oo, ayoko na nakakatakot na kwento. Sige na po, Mang Sam. Ikwento niyo yung mga dasal na may galing na kayo lang ang may alam. Sige. Tuturuan ko kayo ng dasal na may galing. Ano man ang hilingin ninyo ay matutupad. Hiling po, talaga pong matutupad. Isang lihim na dasal yun na matagal nang alam ng mga ninuno kong galing pong Aprika. Sabihin niyo po kung anong gagawin. Pupunta ka sa isang tahimik na lugar, yung malungkot na lugar, uupo ka ng nakatalikod sa buwan. Ang galing na ito ay bago sa amin ni Hak. Hindi ka dapat makipag-usap sa iba habang dinadasal mo ito ng 100 beses. Sana magkatotoo. Susubukan ko mamayang gabi. Hindi mo po, Cham. Maging kaibigan ko si Becky, 6 na po. Maging kaibigan ko si Becky, 61. Maging kaibigan ko si Becky, 6 na po. Ano ito? Sabi ko na nga ba may mali sa kanya noong magsimba siyang bigla. Maging kaibigan. Naku, ano kaya nangyayari sa kanya? Bakit kaya siya nagkakaganyan? Maging kaibigan ko si Becky. Kawawa ka naman. Ito. Diyan ka lang ha. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Sandali lang ako. Kaibigan ko si Becky. Mary! Mary, gising! Gumising ka! Agad to si Sido. Nasisiraan na yata ng bait! Sa labas! Maging kaibigan ko Anong si ginagawa mo dyan? Malapit na ako matapos. Maging kaibigan ko si Becky, 7 siyam. Maging kaibigan ko si Becky, 8. Maging kaibigan ko si Becky, 81. Tom, baka mahulog ka. Ano bang ginagawa mo dyan? May sakit ka ba? Bumalik ka na dito. Maging kaibigan ko si Becky, Nasisiraan na ng bait si Tom! Maging kaibigan ko si Becky, 85. Bakit po ginabali? Ano po nangyayari dito? Si Becky, 80 siyam. Oh, Jim, may nangyayari kay Tom na hindi ko gusto. Talagang ibang-iba ito! Ano kaya to? 75. Maging kaibigan ko si... Tom, ano ba ginagawa mo? Bumaba ka nga dyan. Nasisiraan na siya ng bait! Tumawag na tayo ng doktor! Kung di, baka... Kaibigan ko si Becky, Kailangan ko na tumawag ng doktor. Kaibigan ko si Becky. Mabuti, nag-aalala na nga ako sa kanya. Jim, ilabas mo ang kariton. Tunduin mo si Dr. Mitchell at sabihin mo pumunta dito ngayon din. Naku, wag po ang doktor, wag po. Ha? Nasa siyam na ako eh. Ba't ko kayo kinausap? Tom, pinaglololoko mo na naman kami. Halika rito. Pumasok ka na rito. Madali. Ano na naman ba itong palabas mo? Wala po. Ginagawa mo ba ito para inisin kami? Ano na naman ang dahilan nito? Hindi ka makababalik sa iyong higaan hanggat hindi ka nakapagbibigay ng magandang dahilan sa mga ginagawa mong ito. Napakasalbay mong bata ka. Hindi mo kami tantanan. Ang mga nangyari tapos noon ay kinalimutan ko na. Malapit ko na sanang matapos ang bilang ng dasal.
natigil pa. Sabi ni Tandang Sam, minsan mo lang gagawin yon sa buong buhay mo. Hindi na maaaring ulitin. Sayang,